Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lokbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idudulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa paghihirang at pagsusugo ni Jesus Nazareno sa kanyang 72 mga alagad. Kung inyo pong mapapansin, simple lamang ang mga pinagmulan at mga pinanggalingan ng mga alagad ni Jesus Nazareno. Hindi sila mga hari, hindi sila mga prinsipe, o hindi sila ang mayayaman sa lipunan. Masasabi nating silang mga alagad ni Jesus Nazareno ay ordinaryong mga tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayan na naghahanap buhay. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus. Ibig sabihin, hindi sa kanila nanggaling ang kusang paglilingkod. Ang pagpili ay mula kay Jesus Nazareno. Ang pagtawag ay mula sa Diyos at ang pagsang-ayon
o pagtugon ay mula sa tao. Walang sino man sa mga alagad na Jesus Nazareno yung tinatawag nating nagpresenta ng kusa o nag-volunteer upang makasama niya sa kaniyang misyon at gawain. Hindi rin po sila pinilit ni Jesus Nazareno. Kaya nga't sinasabi natin na ang pakikiisa sa misyon ng Panginoon ay isang daan tungo sa tunay na kabanalan. Dito mapapansin po natin na ang misyon ay galing sa Diyos. Uulitin ko po, ang misyon galing sa Diyos. Sa Kanya nagmula yung tinatawag nating gawaing pagmimisyon. Yung gawain ng pagliligtas sa ating kapwa-tao. Ito ay mga gawaing ating ginagampanan sa pamamagitan ni Jesus Nazareno sapagkat siya ang nagpasimula ng misyon sa buong sangkatauhan. Tayong lahat po ay nakikibahagi lamang sa gawaing misyon ito ng Diyos. Kaya nga po sinasabi natin that mission flows from the heart of God. Ang pagmimisyon ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, hindi pa nililikha ang mga tao, ay taglay na ng Diyos ang pagiging tinatawag na misyonerong Panginoon. Hindi pa tayo nagmimisyon, nagmimisyon na ang ating Diyos. Kaya nga dalawang mahalagang salita sa araw na ito sa pagpapatuloy ng ating pagninilay. Unang-una, ang salitang pagtugon. Kaya po tayo nandirito sa oras na ito dahil tayong lahat ay inanyaya ng Diyos sa Kaniyang pagmamahal. Tayo ay pinili niya dahil mahal niya tayo. At ang pagpunta natin dito sa Kaniyang tahanan at dambana ay isang halimbawa ng pagtugon natin sa paanyaya ng Diyos. Ang debosyon din ay isang paraan ng ating pagtugon dahil tayong lahat po ay tinawag at inanyayahan ng Diyos. Subalit hindi lahat ay tumugon. Kaya't mapapalad po tayo dahil tayo ay tumugon sa mapagmahal na paanyaya ng Panginoon. At ang ginagawa po nating Eucharistia ay gawaing pangkaligtasan ng Panginoon. Ikalawa, pagmimisyon. Naitanong na po ba ninyo sa inyong mga sarili kung ano nga ba ang tunay na misyon ng inyong buhay? Tayong lahat po ay hindi lang basta tinawag at tumugon. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang magmisyon, upang ipamalita sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan at ang panawagan ng pagbabalik loob. Minsan, maitatanong po ninyo sa inyong mga sarili, Father, tendera lamang po ako, labandera lamang po ako, construction worker lamang po ako. Father, mangingisda lamang ako at magsasaka lang. Paano ako pagkakatiwalaan ng Diyos sa Kaniyang gawaing pagmimisyon? Tatandaan po natin, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mga ordinaryong tao ang hinirang ni Jesus Nazareno upang Kaniyang maging alagad at mga apostol. Kaya wag po nating pagdududahan ang ating mga sarili. Anumang katayuan at anumang estado natin sa ating buhay, pwede tayong maging instrumento
ng ating Panginoon sa kanyang gawaing pangkaligtasan. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin na tumutugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno ay mahalaga para sa Kanya dahil pwede Kanyang maging instrumento ng Kanyang awa at pagmamahal. Basta ang mahalaga, ibibigay mo ang iyong sarili para sa Kanya. Maglalaan ka ng oras at panahon upang makinig at sundin ang Kaniyang banal na kalooban. Sa banal na Eukaristiyang ito na ating inihahandog at ipinagkakaloob ng Diyos, pagnilayan natin ang dalawang makapangyarihang salitang ito, pagtugon at pagmimisyon. Tayong lahat po ay makasalanan. Tayong lahat nagkasala. Tayong lahat hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa awa at kapatawaran ng Panginoon, tayo ay pinapaging dapat niya upang maglingkod, upang magmisyon, at upang maging katuwang ng Diyos sa Kaniyang gawaing pangkaligtasan. Kaya't dahil na rin sa dakilang pagmamahal at habag ni Jesus Nazareno, tayong lahat Kanyang minarapat upang maging karapat-dapat na makatugon sa Kaniyang gawaing pangmisyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.